Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy, update tayo sa nangyayaring pag-retaliate ng Amerika dahil sa pagbagsak ng isang Apache helicopter sa Hormuz na ito pala ay tinira ng Iran gamit ang mga drone. Kaya bumagsak ang Apache helicopter at nakaligtas naman. Ligtas naman ang mga piloto at nirescue ito ng isang daring rescue mission na ginamitan ng autonomous robot daw na boat or drone ang nag-rescue sa lumubog na bumagsak kasi sa karagatan ng Hormuz yung Apache helicopter. Kaya yung nag-rescue ay isang drone na autonomous na galing sa US Navy. Kaya ligtas yung dalawang piloto ng Apache helicopter at sabi ni Trump ay Iran will pay the price. Kaya kanina lamang ay talagang binumba ng Amerika 20 infrastructures yata or installation, 20 ka-target sa Iran ang pinasabog ng Amerika. Ang ganti naman daw ng Iran dito ay nagpakawala din ng missiles ang Iran at tinarget ang mga US bases at US related facilities sa Middle East, lalo na dyan sa Gulf State na kung saan mayroong mga US bases ang Amerika. Pero ang Amerika walang sinabi na natamaan yung kanilang mga assets na nandyan sa Middle East. Baka gawa lang ito ng Iran na meron silang pinasabog na 21 ka-facilities ng US diyan sa Middle East. Pero ang klaro ay talagang grabe ang pagsabog ng Iran kanina dahil 20 installations. Pwedeng mga airport ito, pwedeng mga underground tunnel, mga buildings, 20. Lahat ang pinasabog ng Amerika. Marami yun, mga kababayan. Pero sabi ni Donald Trump ay patuloy pa rin ang kanilang peace negotiation at 3 araw na lamang mula ngayon ay malalaman na kung ano talaga ang desisyon ng Iran, pipirma ba o hindi sa peace negotiation na ito. Alright, so ito, balik tayo sa ating kaibigan sa UNTV para sa hiram na video na bigyan natin ng reaksyon. Inatake ng Amerika ang ilang installation ng Iran kasunod ng pagpapabagsak sa Apache helicopter ng US sa Strait of Hormuz. Mismong si US President Donald Trump ay kinumpirma ang pangyayari kasabay ng pagsabing ligtas ang dalawang piloto nila, ngunit tahasan ang babala ni Trump. Gaganti ang Amerika. Itinanggi ng Iran ang umano'y pag-atake sa eroplano ng US, ngunit mariin itong nanindigan na ang pagpasok ng sinumang dayuhan sa kanilang teritoryo ay itinuturing na banta. Ang pinakasolusyon ayon kay Iran Foreign Ministry Syed Abbas Araghchi ay umalis at kung hindi, sila ay pupuntiryahin. Suportado ito ni Iranian Parliament Speaker Mohaghar Ghalibaf na nagsasabing bagamat gusto nila ng diplomasya, pwede rin silang makipag-usap sa ibang lengguwahe at iyon ay sa pamamagitan ng armas. Kasunod nito, naglunsad ng anilay self-defense strike ang Pentagon alinsunod sa utos ni Trump bilang sagot sa agresyon ng Iran. Sinimulan nilang atakihin ang ilang ground control stations ng Iran maging ang surveillance radar areas nito. Sa Awasi Coast sa Persian Gulf, sa Qashm Island at ayon sa ulat, tinamaan rin ang isang water facility ng Iran sa Sirik. Muli namang umingay ang himpapawid sa Tel Aviv sa Israel, gaya ng nakuhang video ng pamilyang ito malapit sa Ben Gurion Airport sa pag-ulan ng missiles mula sa Iran. Dumipensa naman ang Iran sa pamamagitan ng pag-intercept ng missiles na tatamaan sana sa Bushehr kung saan naroon ang Bushehr Nuclear Power Plant ng Iran.
Nakuhanan rin ng ilang residente sa Gulf ang paglipad ng Iranian drones patungo sa direksyon ng US bases. Ilang hypersonic missiles ang nakuhanang ginamit ng Iran. Ayon pa sa ulat, ilang ballistic missiles ng Iran ang nakalusot at tumama sa base militar ng US at sa Israel. So ito mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ang patunay na talagang halos nakabalik na 50% na yata na nakabalik na yung mga missiles ng Iran. Dahil sa ito'y hinukay nila, natabunan ng pagbubumba ng Israel at Amerika noong nakaraang buwan. At 2 buwan na pala ang nakaraan. At ngayon, di ba sabi ni Trump, 20% na lang ng mga missiles ng Iran ang natira. Ngayon hindi na. Kasi na-recover na eh. At hindi lang yan, ang China at Russia ay palihim na nagpapadala ng mga missiles at iba pang kagamitan panggera as hindi lang itutulong kundi binibili kasi yan ng Iran. Siyempre binili ng Iran yan at ang gera ay negosyo. Kaya yung pinadala ng China ay kumikita sila doon, ganun din ang Russia. Kumikita sila sa mga armas na binibigay nila as a help. Hindi lang help kundi as negosyo para sa Iran. Kaya ang Iran ngayon ay nabuhayan ng loob dahil nakapag-recover sila. So meron na naman silang lifeline, nabuhay na naman. Kaya ito ang ating hintayin kung anong gagawin ng Israel at US, kung gagamit na ba sila ng talagang matitinding bomba para matapos na ito kasi wala na. Kapag babalik ang digmaan na grabe dyan sa Iran-US-Israel war ay mapiktuhan talaga ang buong mundo lalo na ang Pilipinas. At lalo tayong maghihirap nito. Mga sweldo natin hindi tumataas pero lahat ng bilihin ay tumataas dahil sa giyera na mukha yatang aabot pa ito ng 1 taon . Okay, so tapusin na natin ang balita. Balik tayo sa UNTV. Samantala, kinumpirma ng Ministry of Interior ng Bahrain ang muling pagpapatunog ng sirena bunsod ng pag-atake. Ayon sa ulat, tinamaan ng Iranian drone ang base militar ng US sa Manama, Bahrain. Wala pang muling tugon si President Trump sa nangyari. Ngunit bago ito, buo ang paniniwala na ipinahayag ng US leader na isang malakas na kasunduan ang nakatakda na nilang lagdaan ng Iran ilang araw lang mula ngayon. We're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the Strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. Okay, so parang laro lang tong giyera Kasi grabe ng bumbahan sa labas pero yung kanilang negosasyon ay nandyan pa rin daw, sabi ni Trump. At 2 o 3 araw na lang mula ngayon ay pipirma na sila dito sa kasunduan na ito. Kaya parang lang, di ba? Parang naglilibang lang sa bumbahan Pero hindi nila alam na mayroon ng namamatay ng mga tao, mayroong naapektuhan dahil sa mga bomba na yan. Ang gera nga naman, itong ating mga leaders, world leaders, ay walang pakundangan. Bomba ng bomba, hindi nila alam na napaka ng mga bomba na yan. Maraming mga buhay ang nawawala at maraming ari-arian ang nawasak dahil sa gera na yan. At maraming naghihirap na buhay dahil sa krisis ng oil na dulot ng gera na ito. So ganun pa man ay atin pa rin suportahan ng US dahil sa US nga nakasalalay ang ekonomiya at depensa ng Pilipinas, mga kababayan. Well, anong masasabi nyo dito sa pagsiklab na naman ng gera sa Iran pero ito'y kalkulado daw ayon sa mga eksperto. Hindi ito yung talagang patayan na. Parang calculated lang ito na pangbubumba para maipakita na mayroong depensa ang Amerika. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa mga bagong visitors na nag-subscribe. Malaking tulong ang inyong
subscription at sa aking event followers. Ako'y sumasaludo sa inyo. Hanggang sa muli, God bless us all.